One thing na nirealize ko sa buhay ay yung hindi pala lahat ng tao pare-pareho. Magkakaiba tayo ng puso, pananaw, karanasan at pakikitungo sa kapwa. Merong taong kapag nakakaluwag ay halos akuin na rin lahat ng problema ng iba dahil sa isip niya, kaya niya namang tumulong at dahil yun din ang gusto ng puso niya. May mga taong hirap sa buhay pero naiisip pa rin ng ibang tao. Meron din namang mga taong kapag nakaranas ng umangat sa buhay ay halos wala nang pakialam sa paligid nila. Minsan kahit pa sa mga taong nakatulong sa kanila nung mga panahong sila ang nasa pinakamahirap na bahagi ng buhay. Minsan sila pa ang unang tatalikod, tatawa, magda-down at mangungutya sa'yo. May mga tao rin namang natulungan mo at nung mga panahong kailangan na din ng tulong nung tumulong sa'yo, ay di ka nagdalawang isip na tumulong ng maluwag sa puso. At dahil alam nila ang pakiramdam ng minsan lang nangailangan. Sa lahat ng dinanas at pinagdaraanan ko ngayon, lahat ng klase ng tao na yan ay nakita ko. At talaga nga palang makikilala mo rin lang ang tunay na kulay at ugali ng mga tao kapag nasa pinakmababang sitwasyon ka na ng buhay mo. Kapag wala ka nang maibigay, kapag wala ka nang maitulong, kapag hindi ka na kapaki-pakinabang sa kanila, doon mo malalaman kung sino ang nananatili dahil mahalaga ka sa kanila at kung sino ang nandyan lamang dahil may nakukuha sila sa'yo. Siguro ito ang way ni Lord para sabihin tama na, hindi mo obligasyon ng lahat. Minsan kasi sanay tayong maging takbuhan ng iba, sanay tayong umunawa, magbigay, tumulong, magpatawad at mag-adjust. Hanggang sa nakalimutan nating may hangganan din pala ang kaya nating ibigay. At para din siguro makita mo ang mga taong totoo at hindi sa paligid mo. Madaming aral ang matututunan mo kapag si Lord na ang kumilos sa buhay mo. Kung may pagsubok kang dinaraanan at pakiramdam mo ay pinasalo na nito ang mundo sa'yo, huwag mong isipin ang negative side. Isipin mo na ginigising ka ni Lord. Iminumulat ka niya sa maling kinagawian nyo at hinahayaan ka niyang matuto pa sa buhay at mas maging marunong at higit sa lahat, ipinakikilala niya ang mga taong totoong nagmamalasakit at mga taong marunong tumanaw ng utang na loob kahit hindi mo na ipaalala sa kanila ang kabutihang ginawa mo. Baka tinuturuan ka niyang hindi lahat ng tao ay dapat mong pagkatiwalaan, kahit pa ito ang pinakamalapit mong kaibigan o kung sila man ay iyong kamag-anak. Baka ipinapakita niya kung sino ang tunay at kung sino ang nandyan lamang kapag may pakinabang sila. Kaya sa lahat ng may mabibigat na problema dyan, tandaan niyong hindi ka nag-iisa. Marami ring tao ang may problema at tahimik na lumalaban sa buhay hanggang makabangon muli sila. Maraming ngumiti ngayon pero kagabi ay umiyak. Maraming pagod na pero pinipiling bumangon at lumaban dahil umaasang darating din ang araw na magiging maayos ang lahat. Tandaan nating lahat na bilog ang mundo, kaya maging mabuti ka kung ikaw man ay nasa taas ngayon, huwag kang masyadong mataas, manatiling nakatungtong ang paa sa lupa. Huwag kalimutang minsan ka ring nangailangan ng tulong. Habang may pagkakataon kang magpasalamat ka. At habang may mga taong nagmamahal at sumusuporta pa sa'yo, huwag mong baliwalain ang halaga nila. At kung ikaw naman ay nasa baba, huwag kang sumuko dahil habang may buhay, may pag-asa. Kung ikaw man ay bumagsak, matuto ka sa mga bagay na itinuro ng panahon sa'yo habang iniaahon mo ulit ang iyong sarili. Huwag mong ikahiya ang kinalalagyan mo. Hindi permanente ang hirap, hindi permanente ang pagkabigo, hindi permanente ang pagbagsak. Kung nagkamali ka, matuto ka. Kung nasaktan ka, hayaan nating maging aral ang sakit at hayaan nating pagtibayin tayo nito. Kung may mga taong nawala, tanggapin nating may dahilan kung bakit kailangan nilang umalis sa buhay natin. Huwag mong dalhin ang galit habang umaahon ka. Dalhin mo lang palagi ang mga aral. At habang umaahon ka at binubuo ang sarili mo, huwag mong kalimutang maging mabuti dahil hindi mo kailangang maging katulad ng mga taong nanakit at nang iwan sa'yo nung panahong nasa pinakamababang sitwasyon ka ng buhay mo. Manatiling mabuti pero matuto ka ng pumili kung kanino mo lang ibibigay ang kabutihan mo. Manatiling mapagkumbaba at maging masaya sa lahat ng naaabot ng ibang tao. Huwag kang mainggit at ikumpara ang sarili mo sa iba dahil hindi tayo pare-pareho ng oras at hindi tayo pare-pareho ng destinasyon at tinatahak na daan sa buhay. May nauuna, may nahuhuli, may mabilis ang takbo, may mabagal, may diretsong daan, may liko-liko at maraming hadlang ang dinaraanan, pero ang mahalaga sa lahat ay patuloy kang naglalakad at tinatahak ang direksyong para sa'yo. Kaya sa ngayon, huminga ka, magtiwala ka, magdasal ka,
matuto at bumangon. At higit sa lahat, patuloy kang lumaban. Darating ang araw na maiintindihan nating lahat kung bakit kinakailangan nating pagdaanan ang lahat ng ito. Dahil sa dulo, hindi naman kung gaano karami ang mayroon ka ang tunay na sukatan ng buhay. Mas mahalaga pa rin kung anong klase ng tao ka habang inaabot mo ang mga pangarap mo. Padayon sa ating lahat, sa mga lumalaban, sa mga umiiyak ng tahimik, sa mga babagong nagsisimula ulit at higit sa lahat sa mga taong umaasang makakabangon din. Hindi pa tapos ang kwento natin.